4 ng madaling araw ako nagising. Bumangon ako ng 4:20. At yan, hinintay ko lang lumiwanag at mamamalengke na ako. Katulad ng dati, maglalakad lang ako ulit. Malapit lang naman kasi yon, hindi naman ganun kalayo. Mga 30 minutes lang yan balikan. So yun, pagdating ko sa palengke, bumili lang ako ng isda na iistimin ko at ilang araw na namin yung ulam. Tapos, dinagdagan ko na rin ng upo na gulay at ikigis ko lang yan sa sardinas. Katapos niya, umuwi na ako. Bumili rin pala ako ng itlog, paninda namin. Tapos yun, pagdating ko, uminom ako ng nilagang dahon ng sambong. Yan na yung pinakakape ko. Pagkatapos ko naman uminom ng sambong, naglinis na ulit ako dito sa bakuran kasi marami na namang dahon ng bayabas na nalaglag. Araw-araw yan guys. Umaga at hapon, maraming dahon na nalalaglag dyan. So yun, pagkatapos ko namang magwalis, nagdilig naman ako. Yung asawa ko, tinulungan ako. Siya yung nag-iigib ng tubig kasi meron pang tubig ulan sa likod. Puno pa yung isang drum. Ayun, dinecide ko na idilig na kasi tuyo na rin naman yung mga halaman. Tuyo na yung lupa. Ayan guys, nakikita nyo yung aking malunggay. Ako nagtanim yan. Dati ang liit-liit lang yan. Dapat mataas na yan guys, kaya lang nagpulahan yung mga dahon. So pinutol ko. Tapos yan na siya ngayon, malago na. Pagkatapos yan, may bumili lang. Pagkatapos yan, bumili naman ako ng almusal nitong mag-ama ko. Bumili lang ako pantisan at pansit. Tapos nag-almusal na kami. Pagkatapos namin mag-almusal, ito naman yung sinunod kong ginawa. Nilinisan ko na yung mga binili kong isda. Kaya ayaw ko may mga natitirang mga kalikaliskis, kaya nilinisan ko talaga ng sobra yan. Tapos yun, nilinisan ko na rin yung nabili kong maliliit na isda. Bali, 140 yan kasama na yung maliliit. Tapos 35 naman yung upo. Ang ginawa ko sa tilapia, in-steam ko lang yan. Inanahan ko lang siya ng aluminum. Tapos, nilagyan ko ng mantika yung aluminum para hindi dumikit yung isda. Tapos, nilagyan ko lang ng asin at paminta. At nilagyan ko na rin ng bawang at sibuyas. I-steamin ko lang kasi puro na prito ang kinakain namin. Yun, hindi naman kasya dyan. Kaya kumuha pa ako ng mas malaki. Yun, nagkasya na. So, yun, niluto ko lang yan ng mga 30 minutes sa mahinang apoy. Nung kumulo na, hinina ako lang yung apoy. Tapos yun, may tira pang isang tilapia. Sa susunod naman namin ulam yan. Ito namang maliliit na isda, pinaksiw ko lang. Pero, nilagay lang namin sa Tupperware kasi niluto ko lang siya guys dahil medyo putok na yung tiyan. So, hindi na siya sariwa. So, niluto ko na agad. Nilagay lang namin sa ref para naman sa mga susunod na araw. At sinunod ko naman itong upo. Habang nagluluto ako ng steam na isda, nilinis ko na yan. At hiniwa ko na ng mga maliliit. Binabad ko lang sa tubig na nilagyan ko ng asin. Hinihintay ko yun lang yan habang naghihintay akong maluto yung tilapia. Hinugasan ko na yung mga pinaggamitan ko. Hindi pa rin siya luto. Yan, nilabhan ko na muna yung basahan kasi nga ayoko ng mabahong basahan. So, hinihintay ko pa rin siya. Ang tagal maluto nung tilapia. Talagang gusto ko kasi yung lutong-luto para walang lansa. Tapos habang naghihintay ako ulit noon, hiniwa ko lang yung sibuyas at kamatis na gagamitin kong panggisa sa lupo. Kung niluto naman yung paksiw, sinunod ko ng panggisa yung sibuyas at kamatis. Nilagyan ko ng sardinas. Yan, nilagyan ko lang konting pampalasa. At sinunod ko na yung upo. Nung natimplahan ko na yan guys,
nilagyan ko lang ng konting tubig. Tapos sinintay ko lang na maluto. Yun na yun. Nung lumambot na, okay na siya. Okay na rin ang lasa niya. Wala nang dagdag. Wala nang dagdag ng mga pampalasa. So yun, ang sarap naman yan. Pagkatapos noon, naglinis na ako. Actually, ang isinunod ko dito, naglinis ako sa study area na yun siya. Pero doon ko na to sa kabila i-upload sa sa part 2 naman ito kasi masyado lang mahaba. Ayan, yung anak ko, hinahayaan ko lang yan. Gusto niyang tumulong, hinahayaan ko lang siya. Kahit laro-laro lang yan sa kanya. Yun, hinahayaan ko lang siyang tumulong. Yun lang guys. See you in part 2.